Disclaimer: this video contains religious themes, beliefs, and personal interpretations intended for informational, educational, and inspirational purposes only. It is not meant to disrespect any faith, culture, or individual. Viewers are encouraged to practice discretion and interpret the content according to the right teachings and globally accepted interpretation of the Holy Bible. All opinions expressed are those of the Creator. For our global viewers, please turn on subtitles or closed captions and select your preferred language to fully understand and enjoy this message. Let us begin. How to turn on subtitles in different languages. Click the gear icon in the bottom right corner of the video player. Then select Subtitles or Closed Captions from the menu. Choose your desired language. If your language is not listed, select Auto Translate and then pick your language. Enjoy the video. Sa loob ng mahigit 2,000 taon, patuloy na tinatanong ng marami, si Hesukristo ba ay totoong Diyos o isang dakilang guro, propeta o ekstraordinaryong tao lamang? Kung Diyos si Jesus, bakit siya nananalangin pa sa Diyos Ama? Bakit siya namatay? Ito ang ilan sa mga tanong ng mga kontra sa pagka-Diyos ni Jesus. Sa videong ito, ating susuriin ang mga matibay na patunay mula sa banal na kasulatan, sa mga propesiya at sa kasaysayan upang maunawaan nating mabuti ang katotohanan tungkol kay Jesus. Simulan na natin. Okay, pag-usapan natin ngayon ang isa sa pinakamabigat at marahil pinakamahalagang claim sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ang paniniwalang si Jesus ay Diyos. Ibig kong sabihin, ito'y isang paniniwala na literal na humubog sa ating sibilisasyon, di ba? Pero ang malaking tanong, saan nga ba talaga ito nanggagaling? Pero eto yung catch. Marami ang nagsasabi, teka, kung Diyos talaga si Jesus, bakit wala man lang tayong mabasa na direktang sinabi niyang, "Ako ang Diyos"? At alam nyo, valid na tanong yan, at yan mismo ang bubusiin natin ngayon. So, kung wala ngang ganoong eksaktong linya sa mga aklat, paano nangyari na sa loob ng 2,000 taon, bilyon-bilyong tao ang naniwalang si Jesus ay Diyos? Saan nanggaling yung idea na yon? Tara, alamin natin. Para maging gabay natin, gagamitin natin ang isang napakagandang konsepto, ang bakod ni Chesterton. Simple lang naman ang sinasabi nito eh. Bago mo tanggalin ang isang bakod, alamin mo muna kung bakit yan itinayo in the first place. Sa madaling salita, bago natin i-dismiss ang isang paniniwalang libu-libong taon nang nandyan, kailangan muna nating intindihin kung bakit ba ito itinayo ng mga nauna sa atin. Sige, simulan na natin ang ating investigasyon. Exhibit A, ang mga direktang sinabi mismo ni Jesus. Pero hindi natin pwedeng basahin lang ito basta-basta. Kailangan nating ilagay ang ating sarili sa sapatos ng mga nakikinig sa kanya noon. Mga Hudyo nung unang siglo. Pakinggan nyo to. Sa gitna ng isang napakainit na pagtatalo nila ng mga religious leaders, bigla niyang binitawan itong mga salitang to. Ano ba ang ibig sabihin niyan sa konteksto nila? Alam nyo, yung ako nga o sa English, I am, hindi yan basta-basta salita. Para sa isang Hudyo, yan ang personal at sagradong pangalan mismo ng Diyos na binigay niya kay Moises doon sa burning bush, di ba? So, nung ginamit ito ni Jesus para sa sarili niya, wow, that's a direct claim to divinity. Walang paligoy-ligoy. At kung may duda pa kayo kung paano nila ito naintindihan, tingnan nyo ang reaksyon. Agad silang dumampot ng bato para patayin siya. Bakit? Kasi para sa kanila, iyon ay blasphemy, isang krimen na ang parusa ay kamatayan. Sobrang linaw na nakuha nila ang ibig niyang sabihin. At hindi yan nag-iisang pagkakataon. Fast forward sa paglilitis sa kanya. Tinanong siya ng high priest sa ilalim ng panunumpa at dito, dinoble pa niya ang pusta. Teka, baka isipin nyo anak ng tao? Parang ang humble pakinggan, di ba? Pero sa totoo lang, kabaligtaran. Yan ay isang loaded title. Diretso yang kumukuha mula sa propesiya ni Daniel na tumutukoy sa isang divine figure na bibigyan ng walang hanggang kapangyarihan at sasambahin ng lahat ng bansa. So ano ang verdict ng korte? Blasphemy. Ang hatol, kamatayan.
Kitang-kita natin, di ba? Paulit-ulit sa mga salitang ginamit niya at sa reaksyon ng mga tao, napakalinaw na ang claim niya ay pagiging kapantay ng Diyos. Okay, so yan ang mga direct claims. Ngayon, punta tayo sa Exhibit B. Ito yung mga sinabi niya na, well, kung sino mang ordinaryong tao ang magsabi, iisipin mo, sira ulo ba to o sobrang arogante? Gawa tayo ng isang thought experiment. Isipin nyo, may isang magaling na religious teacher, tawagin nating Guru Goryo. Tapos sinabi niya sa mga followers niya, lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa binigay sa akin. Bautismohan nyo ang mga tao sa pangalan ng Ama at ni Goryo. Ang weird pakinggan, di ba? Parang gawa ng isang megalomaniac. Pero nung sinabi yan ni Jesus, it hits differently. May bigat, may otoridad na tila ba totoo. At ito mismo ang point ng sikat na trilema ni C.S. Lewis. Sabi niya, dahil sa mga ganitong klase ng sinasabi ni Jesus, hindi pwedeng sabihin na isa lang siyang mabuting moral na guro. That option is off the table. Kailangan mong mamili. Either sinungaling siya, alam niyang hindi totoo pero sinasabi niya pa rin. Baliw siya, naniniwala siyang Diyos siya pero hindi naman. O totoo ang sinasabi niya, siya ang Panginoon. Liar, lunatic, or Lord. Yan lang ang choices. Okay, so we have his words. Ngayon, Exhibit C, ang kanyang mga gawa. Kasi sabi nga nila, actions speak louder than words. At ang mga actions ni Jesus, grabe. Isipin nyo, nagpatawad siya ng kasalanan, isang bagay na sabi mismo ng mga eksperto sa batas noon, Diyos lang ang pwedeng gumawa niyan. May kapangyarihan siya sa sakit, sa kalikasan, naglakad sa tubig, di ba? Nagpakain ng libu-libo mula sa halos wala. At ang pinakamatindi, may kapangyarihan siya sa kamatayan. Binuhay niya si Lazaro. Ito yung mga gawaing sumisigaw ng divine authority. Pero lahat ng to, yung mga sinabi niya, yung mga ginawa niya, lahat yan nakasabit sa isang pangyayari. Isang event na siyang magpapatunay o magpapabagsak sa lahat ng claims niya. Ito na ang climax ng ating pagsisiyasat. Ilagay nyo ang sarili nyo sa sitwasyon ng mga disipulo. Patay na ang leader nyo. Pinatay sa krus. Talo na. Nagtatago kayo sa takot. Tapos, biglang may nangyari. Isang bagay na nagpapabago sa kanila mula sa mga duwag na tagasunod patungo sa mga matatapang na tagapangaral. Para sa kanila, yung muling pagkabuhay, yun ang divine stamp of approval. Yun ang nagbigay bisa sa lahat. Yun ang nagpatunay na lahat ng sinabi ni Jesus ay totoo. So, okay, nasuri na natin ang mga ebidensya. Pero bakit ba ito mahalaga? I mean, so what kung Diyos siya o hindi? Ano ang nakataya dito? Well, lahat. Literally, lahat ang nakataya para sa Kristyanismo. Kasi kung si Jesus ay hindi Diyos, ang pagsamba sa Kanya, that's idolatry. A major no-no. Yung pagkamatay niya sa krus, hindi yun sapat para bayaran ng kasalanan ng mundo kung tao lang siya. At yung pangako ng buhay na walang hanggan, wala yung bigat, walang otoridad. Kaya naman, ito ang pinakapundasyon ng buong pananampalataya. It's a non-negotiable. Kaya, babalik tayo sa sinabi ni C.S. Lewis. Sa lahat ng sinabi at ginawa ni Jesus, hindi niya tayo binigyan ng komportableng opsyon na manatili sa gitna at sabihing, isa lang siyang mabuting tao. Pinipilit niya tayong pumili. He forces a decision. At yan ang tanong na iwan ko sa inyo. Sa harap ng mga ebidensyang ito, sino nga ba si Jesus para sa iyo? Ngayong napanood na ninyo ang kabuuan nitong video, nakumbinsi na ba kayo ng video na ito na may katotohanang si Jesus ay totoong Diyos na nagkatawang tao? O hindi pa rin? Kung labag pa rin sa kalooban ninyo na tanggapin si Jesus bilang inyong Diyos, ito ay dahil sa hindi kayo ang tinutukoy ni Jesus na kanyang mga tupa na binanggit niya sa aklat ng Juan, Kabanata 10, talata 26 hanggang 27. Naway ang mensaheng pinahayag sa video na ito ay makapagbigay sa inyo ng kaliwanagan at kalayaan na tanggapin ang katotohanang si Jesus ay totoong Diyos na nagkatawang tao. I, Jesus Christ, created the universe and everything in it. Pinagkaloob na sa akin ng aking Ama ang autoridad at kapangyarihan sa paghatol sa inyong lahat. Hinatulan ko na ang lahat ng mga hindi sumampalataya sa akin! My children, hear the word of truth.
for the kingdom of heaven is at hand. Open your hearts. Please like, share, hit the notification bell, and subscribe to support this ministry. Let us all remember, no matter what others say, the truth is, Jesus Christ is our Lord, our God, and our one and only Savior.